Pamilyar ka ba sa halamang pako o fern? Ang bulaklak nito, nakakita ka na ba? Batid mo ba na kung sakaling makatagpo ka nito, ay mapalad ka na, sapagkat ito ay isang mainam na pampaswerte sa negosyo man o sa pag-ibig. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga natatanging bisa at gamit ng bulaklak ng pako, at kung aling klase nga ba nito ang dapat mong kunin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong upload. Ang pako o ang halamang pako na madalas mo ngang makita sa mga bahay at hardin bilang houseplant ay orihinal na sa mga liblib na gubat lamang tumutubo noon. Ang fern o Polypodiophyta ay isang klase ng vascular na halaman. Madaling paramihin ang mga pako sapagkat mabilis tumubo ang mga ugat at katawan nito. Mayroong mahigit sa 10,560 klase ng mga pako, at ang ilan nga rito ay maaari nating gawing pagkain. Ikaw, nakatikim ka na ba ng gulay o salad na pako? Ang mga pako o ang halamang pako ay naitalang nabubuhay na nga sa mundo. Mga 360 milyong taon na ang nakalilipas sa panahon ng Devonian period. Hindi gaanong importante ang halamang pako kumpara nga sa ilang mga halamang gamit ng tao. Subalit maging ito man ay ginagamit bilang pagkain, gamot, biofertilizer at syempre bilang ornamental na halamang pang-display sa opisina man at sa mga tahanan. Ang pinakamaliit nga na pako sa mundo ay tinatayang may sukat lamang na 2.2 mm at ang pinakamalaki naman na maaaring umabot nga ng 2 palapag ng bahay na matatagpuan sa Norfolk Island sa Pacific Ocean. Subalit batid mo ba na may iba-iba palang pamamaraan ng pagpaparami ang mga pako? Mayroong gamit ang ugat nito, ang buto at gayon din ang bulaklak. At hindi lahat ng klase ng pako ay namumulaklak. At ayon sa matandang paniniwala o sa mga sinaunang paniniwala, mayroon palang isang natatanging klase ng pako o ligaw na pako na namumulaklak lamang isang beses sa isang taon. At ito ay sa gabi ng Kupala, isang tradisyon sa Slavic holiday, na kung saan sa kasalukuyang kalendaryo natin ay sa panahon ng Hunyo, ika-23 ng gabi o June 23 na hating gabi. Ang pakong ito ay sinasabing isang uri ng ligaw na pako na tumutubo lamang sa mga liblib na kagubatan na walang naninirahang mga tao at hindi nabubulabog ng kahol ng aso at ingay ng mga sasakyan. Ang sino man raw na makasusumpong nito ay pinaniniwalaang magiging maswerte sa buhay, sa pag-ibig man at sa pagninegosyo. Ang bulaklak na ito ay maaaring kunin gamit ang puting tela buhat sa simbahan o telang nabasbasan. Ngunit mayroon ding ilang nagsasabi na ito ay maaari mo ring makuha sa panahon ng mahal na araw o Biyernes Santo, at iyon lamang mayroong mga alam o dunong na tao ang maaaring makasumpong nito. Kung tatangkain mong hanapin ito, sapagkat maging ang ibang elemento sa paligid ay binabantayan ito, maaari raw ilagay sa ilalim ng dila o sa ilalim ng medyas o sa isang tela ang bulaklak nito, at gamit nga ang bulaklak ng pako ay maaari kang maging invisible sa mga taong mayroong masamang tangka sa iyo. Ingatan lamang ang bulaklak na ito, itago, at kung sakaling meron ka nito, ay iyong ingatan, sapagkat maaaring mawala ang bisa nito kung mapupunta sa maling mga kamay. Ikaw, mayroon ka bang kakilalang antingero na merong taglay nito? Ang bulaklak ng pako.
Matagal ka na bang minamalas sa buhay? Na feeling mo kahit anong pagsisikap ang iyong gawin ay wala pa ring resulta? Na kahit magpakahirap ka pa at magpakakuba ka sa pagod ay hindi pa rin umuubra? Minsan ay ganyan ang buhay. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang swerteng hatid ng bulaklak ng snake plant. Papaano nga ba ito magbibigay sa iyo ng bumubuhos na biyaya at pagpapala? At ano ang nararapat mong gawin sa bulaklak nito? Ikaw ba ay isang certified na plantita o plantito? Kung oo ang sagot mo, malamang ay meron ka ng halamang ito. Ang halamang snake plant o Dracæna trifasciata, isang uri ng namumulaklak na halaman sa pamilya ng Asparagaceae na nagmula pa nga sa West Africa, Nigeria at Congo, at kilala rin sa mga katawagang snake plant, St. George's Wort, mother-in-law's tongue, at viper's bowstrings hemp. At noon ngang 2017, ito ay kinilala rin bilang Sansevieria trifasciata. Ang snake plant ay isang perennial na halaman at mainam na air purifier. Alam nyo ba na hindi gaya ng ibang houseplant, ang snake plant ay nagre-release lamang ng oxygen tuwing hating gabi upang kahit sa tindi ng sikat ng araw sa umaga ay magtatagal sila. Subalit kahit pa nga pangkaraniwan na tayong nakakakita ng snake plant, bibihira ka lamang makatagpo ng may bulaklak nito habang ito ay iyong inaalagaan. Dahil pinaniniwalaan na ang bulaklak nito na bunga ng iyong pag-aalaga ay isang napakabisang pampaswerte. Ibig sabihin, ang bulaklak lamang na bunga ng iyong pagdidilig at pangangalaga dito, at hindi ang bulaklak na nakita mo lamang sa parang. Dahil sa oras na ito ay mamulaklak, sa bawat pagsapit ng gabi ay mapupuno ng mabangong halimuyak ang inyong tahanan. Dahil kung aamuyin mo ito ay wala naman itong amoy. Gaya ng kanyang dahon, tuwing gabi lamang ito naglalabas ng halimuyak o scent na pinaniniwalaang napakaswerte, lalo na sa mga loto, weteng o kaya naman ay sabong. Subalit kahit ikaw naman ay hindi mahilig sa mga sugal, suswertehin ka pa rin sa ibang aspeto. Siguruhin lamang na ito ay nakapwesto sa lugar ng bahay na maaaring sentro upang kumalat ang halimuyak nito sa pagsapit ng gabi at punuin ang inyong bahay ng swerte. Ito ay aprobadong nagdadala ng swerte sa buhay. Maaaring minsan tayo ay umihiling ng mga swerte sa buhay. Subalit ang ilan ay nasa paligid lamang at hindi natin alam. Hayaan lamang ang bulaklak nito hanggang sa malanta at saka ito kunin at ibalot sa pulang tela at gawing pampaswerte sa araw-araw. Subalit marapat na kunin lamang ito ng hating gabi habang ito ay naglalabas ng halimuyak nito. Tandaan na ang mga pampaswerte ay gabay lamang natin dahil kailangan pa rin natin ng sipag at tiyaga at tiwala sa may kapal. Kumpleto na ba ang listahan ng iyong mga lucky plants sa bahay? Mayroon ka na bang jade plants, areca palm, money tree at gayon din ang aloe vera? Subalit marahil ay wala ka pa nga ng halamang ating pag-uusapan, ang halamang birds of paradise. Batid mo ba na isa ang halamang ito na birds of paradise sa mga maswerte at magandang halaman na marapat ay meron ka rin? Hello, what's up? Your best here. Halika at alamin kung bakit nga ba marapat na magkaroon ka rin ito sa loob o sa labas ng inyong bahay. Ang halamang birds of paradise. Ang birds of paradise o Paradisea ragiana ay isang klase ng tropikal na halaman na mayroong malalaki at malalapad na mga dahon, katulad ng saging, at nagtataglay nga
ng mga makukulay at napakagandang mga spiking bulaklak. Ito ay maaaring tumaas nga ng hanggang 6 na talampakan, kaya nga binansagan itong Queen of all indoor plants. Kaya naman, marapat lamang na mayroon ka rin ng halamang ito. Ang multicolor nitong bulaklak at mga matitingkad na berdeng dahon nga ay isang pampaswerte at mainam na display sa loob at labas ng bahay. Nagbibigay rin ito ng relaxing ambience at welcoming spirit para sa ating mga bisita. Mainam rin itong ipwesto sa loob ng bahay dahil binubuhay nito ang malungkot at boring na pakiramdam sa tahanan. Batid mo rin ba na swerte rin sa tahanan ang Birds of Paradise? Maliban sa isa itong air purifying plant, ay maghahatid rin ito ng positibong chi o enerhiya sa loob ng bahay. At upang ma-welcome nga ang maginhawang daloy at pagpapala sa mga taong nakatira dito. Alam mo rin ba na ang bulaklak ng Birds of Paradise ay simbolo ng bagong pag-asa at pagbabago? Kaya napakaswerte nga ng pagtatanim at pag-aalaga nito sa tahanan. Madali rin lamang itong alagaan. Mayroon lamang sapat at regular na tubig at liwanag ng sikat ng araw ay magtatagal na ang buhay nito. Maaari mo rin itong itanim sa bakuran at ipwesto nga sa harapan ng pintuan upang mag-akit ng positibong enerhiya buhat sa kalikasan. Kaya ano pa ang inaantay mo? Mayroon ka na rin bang tanim ng halamang ito? Ang halamang Birds of Paradise. Halamang luya, mabisa raw, pangontra. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay samahan ninyo akong alamin ang natatanging uri ng luya na mainam palang pangontra sa barang at kulam. Nakakita ka na ba ng laman ng luya? Hindi yan ang tinutukoy ko. Ang halamang luya. Marahil ay pamilyar sa iyo ang isang ito. Ito ay ang luyang puti, na karaniwan nating gamit sa pagluluto sa paggawa ng salabat at iba pang espesyal na tsaa. Ang isa pang uri ng luya ay ang luyang dilaw. Subalit kulay orange naman kung iyong bubuksan. Ito ay ang tinatawag na turmeric na kilala bilang sangkap sa pagluluto ng curry. Mainam itong gawing pangkulay na mga lutuin at mga cosmetics o pampaganda. At kilala rin sa marami nitong benepisyong medikal. Ang chemical nitong tinatawag na curcumin ay mainam na gamot sa mga sakit sa puso, Alzheimer's at cancer, at mainam ring anti-inflammatory at antioxidant. Ang pangatlong klase naman ng luya, na bibihira lamang makita kahit pa nga sa mga malalaking grocery stores at pamilihan, ay ang luyang itim. Kemperia farbiflora o Thai black ginger. Ang luyang nagmula sa bansang Thailand. Ayon sa mga pag-aaral, mainam raw itong pampalakas ng katawan at pampagana sa mga mag-asawa. Ang luyang ito rin ay pinaniniwalaang isang mabisang pangontra sa kulam, barang, palipad hangin o paraya at ibang masamang elemento. Ang luyang itim ay may matitilos at mahabang mga dahon na may kulay lila sa bawat tangkay at ilalim ng dahon nito. Ang luyang itim ay bibihira lamang magkalaman na minsan ay umaabot nga ng 2 o hanggang 3 taon. Kaya kadalasang pinapatuyo nila ang laman nito. Ang pinakuloang luyang itim ay mainam na pantaboy o pangontra sa mga itim na mahika. Kaya kung feeling mo ay kinukulam ka na, magpakulo ka lamang ng laman ng luyang itim at gawin mo itong tsaa. May ilang kwento na nagsasabing sa oras daw na mayroong isang mangkukulam na magawi sa iyong bahay at nagkataong mayroong kang tanim na luyang itim, ito raw ay dagliang malalanta o mamamatay bilang indikasyon na mayroong malakas na puwersang itim ang nasa paligid.
Kaya kung sakaling makahanap ka ng halamang ito na luyang itim, ay maganda itong alagaan, hindi lamang para gawing tsaa, kundi mabisang pangontra. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.